Dahil nga dito sa ginawang move ng TNT na kukunin na raw ito si Brandon Rosser, itong San Miguel ngayon ang tinitignan naman yung pagpapalakas doon sa kanilang forward spot. At ang pinagpipilian daw ay itong si William Navarro at itong si Arvin Tolentino. Si Navarro at si Tolentino ay pareho naglalaro yan ng power forward pero pwede rin small forward depende doon sa magiging takbo ng rotation. Ito si Arvin Tolentino, alam natin ang specialty niyan talaga ay 3-point shooting. Pero nakakadrive din niya sa basket. Samantala ito si William Navarro, inside operator yan. At meron din niya 3-point shot pero mostly mga jump shots at inside plays. Double-double machine yan, yun ang sabi nga nila kay Navarro noon. Ang maganda lang dito kay Arvin Tolentino, unang-una, alam na natin kung anong kanyang gawin. Nagpakitang gilas na yan. Actually, nasa Hinebra pa, nakikita na natin. Pero nung nabigyan ng mahabang playing time dito sa Northport, doon talaga lumabas yung kanyang laro. Samantala naman ito si Navarro, kahit galing niya sa ACL injury, nakarecover na. At nakita natin kahit ilang games pa lang ang nilalaro dito sa Northport Batangas ay maganda na ang kanyang performance. At syempre gusto nga niyang kunin ng mga foreign teams abroad at yan ay isang indikasyon doon sa talent level ng batang ito. So ang tanong ay kung sino dyan ang kukunin ng San Miguel Beer. At kung sakaling makuha nga nila itong si William Navarro o di kaya itong si Arvin Tolentino, ibig niya sabihin magiging overloaded naman sila doon sa power forward dahil nandiyan si Rodney Brondial at si Vic Manuel. So malamang isa doon sa nabanggit natin, si Manuel o si Brondial, ang mawawala dito sa SMB para bigyang daan itong si Tolentino o di kaya si William Navarro. Yan nga siguro dahilan kung bakit hinayaan nilang mawala itong si Robbie Herndon na ngayon ay nasa NLEX Road Warriors na. Kung sino man kay Navarro o di kaya dito kay Tolentino ang kunin, magiging asset yan syempre sa San Miguel Beer para mapalakas yung kampanya nila, hindi rin dito sa Commissioner's Cup kung hindi sa darating pang mga conference. Ito yatang bagong nagdeklara sa draft, itong si Xavier Lucero ay mukhang gusto rin sa Barangay Ginebra maglaro. At mukhang ang Ginebra ay nagugustuhan rin yung estilo ng laro ng nabanggit na player. Ito kasing si Lucero ay kilala bilang isang manlalaro na nakagagawa ng iba't ibang bagay sa court dahil to ay pwede sa multiple positions. At kung kayo ay matagal ng fan ng Barangay Ginebra, of course kilala nyo na si Joe Devance at yan ang gusto dyan ni Coach Tim Cone, yung pwedeng maging forward o pwedeng magbaba ng bola at yan ang kayang gawin nito si Lucero. Dahil siya ay isang small forward actually ang laro niyan pero dahil sa height niya 6'6", pwede rin siya maging shooting guard katulad ni Jeremiah Gray at very athletic din ito katulad ni Jamie Malonzo. Since ito si Jeremiah Gray ay matagal mawawala sa Barangay Ginebra, magkakaroon talaga ng opening dun sa spot na yan. Kahit makuha ng Ginebra ito si Maverick Hanmisi, ang magiging laro niya siguro ay point guard o di kaya shooting guard. Pwede itong si Lucero na ilagay sa small forward ni Coach Tim Cone. At kung pag-uusapan naman yung pagbagay sa style ng laro niya, pwede silang maging tandem nitong si Jamie Malonzo. Yun nga lang, ito si Lucero, mataas ang stock nito. So ito ay pwede nga, actually sabi nila, pwedeng maging number 1 pick to sa darating na draft. So kung gusto siyang makuha ng Ginebra, kinakailangan ibigay ng Terra Firma yung number 1 pick sa Gene Kings. Of course, ang isang major issue dyan, alam natin ang Converge gusto ring makuha yung number 1 pick ng Terra Firma dahil ang tingin naman nila ay kung makukuha nila yung number 1 pick, baka mag-apply itong si Justin Baltasar. O kaya naman baka number 1 pick sa San Miguel mapunta. So kung bumaba naman ito si Lucero sa number 2 ay Blackwater, ay imposible na makuha ng Ginebra yan dahil sa MVP group siya babagsak. So tignan muna natin kung saan babagsak si Lucero kung makukuha siya ng Ginebra. Ito nga bang si Jackson Corpus ay mawawala na dito sa Magnolia Chicken Templados? Kung titignan natin kasing lineup nila ngayon, ang laro ni Corpus yan ay pwedeng small forward, pwede ring power forward. Kung titignan natin yung 3 at 4 position ng Magnolia, loaded na. Dahil of course, nandyan itong si David Morel, yung kararating lang mula doon sa trade nila. At syempre, nandyan na rin itong si Abu Tratter. Pwedeng center si Abu Tratter pero dahil nandyan si James Laput at si Ian Sanggalang, malamang ang laro nito ay power forward din. Syempre si Calvin Abuevan, number 3 laro niyan, pwede ring number 4. Plus of course yung import nila ay yan din ang magiging posisyon. Si Rome De La Rosa nandyan pa. So talagang mukhang crowded na sila doon sa 3 at 4. Kaya sa tingin ko may posibilidad na itong si Jackson Corpus ay baka mawala na rin sa Magnolia.
Actually, baka pati ito si Russell Escoto matrade na rin. Kung titignan natin yung lineup ngayon ng Chicken Templados, mukhang okay na sila. Doon sa center, doon sa forward, doon sa guard. So kung iti-trade man to si Corpus, hindi naman siguro superstar ang kailangan nilang kunin at hindi na nila kinakailangan pa magdagdag ng ibang players dahil kumbaga okay na yung lineup na ngayon ni Coach Chito Victorero. Siyempre kung kukuha may bago na silang import ngayon doon si Tyler Bay at kinakailangan ay mag-adjust yan at siya makakakuha ng karamihang minuto dito sa number 3 o number 4. So ito si Corpus, wag nating asahan na mabigyan ng maraming minuto. That is kung nandun pa siya sa Magnolia sa tatagal na panahon. Kasi baka ito ay matrade na rin eventually. Siguro magkaka-playing time siya if ever pagdating ng Philippine Cup. Pero dahil na nga nandiyan si David Morel at si Abu Tratter plus si Calvin Abueva, si Rom De La Rosa, baka mahirapan din. So tignan natin kung anong plano talaga ng Magnolia dito kay Corpus o baka sakali na isa siya na doon sa mga mate-trade. Either hindi natin alam sa independent team o baka sa Northport. Hindi naging maganda ang resulta ng kampanya ng Rain or Shine Elasto Painters kung pag-uusapan ay yung mga panalo dito sa William Jones Cup. Nakita natin yung huling laro, natambakan sila ng 54 points. Pero kinakailangan isipin din natin na dito sa darating na Commissioner's Cup, bago magsimula yan ay magkakaroon ng draft at merong dalawang first round picks, number 3 at number 4, ang koponan ni Coach Yeng Giao. At syempre gagawin niya yan para palakasin yung kanyang lineup. Sa ngayon dahil nagdeklara na ito si Xavier Lucero na mag-a-apply sa draft, maraming posibilidad para dito kay Coach Yeng Giao. Dahil dito si Lawrence Domingo mag-a-apply din daw. Sabihin na natin for example na si Justin Baltasar at Cedric Barefield ay maging number 1 at number 2. Pwedeng makuha ni Coach Yeng Giao ito si Lucero at ito si Lawrence Domingo dito sa number 3 at number 4. Kung hindi man mag-apply ito si Baltasar o si Barefield, maraming ibang players dyan na pwede silang makuha dahil alam naman natin ang specialty ni Coach Yeng Giao ay yung humanap ng mga talents dito sa draft na hindi naman masyadong napapansin. At magaling din siya maghubog ng mga players. Siyempre natatandaan ninyo ito sila Ryan Aranya, si Jervy Cruz, Raymond Almasan, Paul Lee, Jeff Chan, sila J.R. Quinahan, Bob Belga. Yung mga yan ay nakilala at gumaling dito sa paghahandle sa kanila ni Coach Yeng Giao. Kaya sigurado ako kapag nakakuha yang si Coach Yeng ay lalong gaganda laro dahil alam naman natin sa Rain or Shine, equal opportunity ang binibigyan niya doon sa mga players. Kaya nga ito sila rin ng Batak at JV Mocon ay nakilala dyan. So sa ngayon yan ang aabangan natin kung sino ang kukunin ni Coach Yeng Giao dito sa darating na draft para lalong mapalakas yung lineup nitong ROS at makapag-compete sila kahit na doon sa malalakas na teams ng SMC at MVP Group. At ngayon, tignan natin kung makapasok na sa playoffs ulit ng kuponan ni Coach Yeng Giao sa Commissioner's Cup. Shout out kay Alexis Neterala, Brian Andres, Ruben Dolor, Joseph Pineda, Admond de Guzman, Roman at Red Steven Agustin, Enrico at Presi Angsioco, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Jonathan Iloso, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Girly Baduria, Katsakino Dukusin, Chokoy San Pedro, Jason Mendoza, Ronald Barbosidad, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, John Mark Cantos, Ireneo Salangsang, Donel Santiago, Edwin Carmona Jr., Dionisio Mercado, John Patrick Abrea, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon, si JJ Sibung, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, si Carlito Bolima, Ariel Duvel, Kimi Ruth at Angelica Arludaso, Rico Olarte, Jordan at John Redim Balanta at Sid Maria, at si Andrew Anyosa.